Yan, ito na po yung tilapia na binili natin sa Bulacan. Yan. Ito ay 500 pieces at ilagay lang natin dito sa aquarium para i-test kung kaya din natin magpabuhay ng tilapia. Yan. Ito ay 6 rivers na mga tilapia, oh. Maliliit pa sila. Yan. Nabili natin ng 1 pesos ang isa. Meron tayong ginamit na filtration pero pinapaandar lang natin siya every other day para medyo makapaglinis dito sa ating munting aquarium. So meron na rin tayo ditong, ito lang pinapakain natin, hindi ako nung pakain ng Primas, bali Nanolis na P2 ng Ocealis. So mapansin niyo siya, basa-basa siya. Yan, binabad ko na siya. Nilagay ko na yung direkta yung isang pisil ng aqua maintenance dito at nilagyan ko ng tubig. And pwede ko tang ipaubos sa kanila sa loob ng 2 araw. And ang application ko din naman ng Nitropex ay isang pisil din lang. Direct ko na rin siyang inilalaglag sa loob ng aquarium. And disclaimer po, hindi naman advisable na mag-alaga ng tilapia sa aquarium. Ang pinaka dahilan kung ba't ako nag-aalaga ay tinatry ko kung kaya kong mabuhay sila. Yan. Practice muna sa maliit bago ako mag-go sa malaki dahil wala naman akong karanasan sa pag-aalaga ng tilapia. Pero sabi ng mga partners natin ay mas madali daw alagaan itong tilapia kumpara sa hito. Yan. Yung isang dahilan din na medyo okay siya, mas madaling alagaan, kasi sa ammonia medyo matibay-tibay daw ang tilapia sa ammonia. Yan. Yun nga lang, ang tilapia ay matakaw lang sa oxygen. Kaya kailangan talaga may 24/7 kayo na aerator. Yan. So meron tayong 2 air stone dito. Meron din yung isa dun sa kabila. Yan. Dito sa 25 gallons ng aquarium na binili natin. Yun. So ito palang nakalagay ditong filtration ay meron din po siyang style Venturi siya na merong bumubuga dito na malakas na hangin magaling sa labas. Yan, yun naman yung humihigop ng tubig papunta dito at meron siyang nakalagay na foam tsaka stone doon sa ilalim niyan. Hindi sa 500 pieces may mga namatay. Yung meron pang namatay doon, no, sa loob. May mga namamatay. I think nasa 100 na yung namatay. Yun. So dito ko lang siya nilagay sa aquarium dahil kung lumaki to ng onti, uulamin ko na. At least na-try ko mabuhay yung ano. And maybe soon sa trapal tayo maglalagay ng aalagaan hanggang sa harvest. Yan. So okay naman sila, oh. Ito yung mga siguro pinakamatibay sa lahat na dahil sila pa yung natitirang buhay dyan. And nakaranas din tayo ng minsan namatay lang naman yung orator. Yun ang pinaka problema din dito, eh. Yung ito pala medyo hindi niya kinakaya, kaya naglagay ng extra. Siyempre may kapitbahay silang mga fresh olang. Yan yung ating mga fresh olang, oh. So survive pa sila, oh. Mga palaban na rin. Yan. Napakain naman natin dito sa ulang na to.
Ito siya. Nakalagay dito Vanalis. Pang ulang talaga siya. Pang Vaname. Yan, so yun lang guys. And ito, hindi pa tayo nag-change ng water 3 days. And ngayong araw ay kailangan ulit natin maglagay ng Nitrofex. Yan. So ito yung mga beneficial bacteria na kailangan sa tubig. Kung naka-seal. Ayan. So ito, dahil 25 gallons lang naman to, ay kakurot lang talaga yung aking nilalagay. Pwedeng itapat dito sa may nag-i-aerator. Yan, ganyan lang every other day. Maliit lang naman to pero kung mag 2 meter diameter tayo, mag-maintain tayo ng 5 grams every other day. Yan. So ito lang muna ay susubukan kung mag-survive, kasi pag napasurvive natin siya dito, meaning to say mag-work na rin siya sa mas malalaki. Yan, kaya nung mga ginawa natin sa hito noon na nasa drum, ganun, drum na blue, or sa IBC, mga ganyan. So tignan natin yung aking ito, kasi meron tayo ditong inaalagaan pang maliliit. Ito ay pina-reserve na to at gusto nilang dito. Ayan, nakikita no? Hindi sa kita yan. Pina-reserve to kasi may kukuha na 1,000 pieces na 5 inches. Yan, 4 to 5 inches. Tinitreatment natin siya dyan sa IBC. Nasa gilid lang ng bahay.